Ang China ay pinauunlad ang kanilang puwersang nuklear mas mabilis sa anumang ibang bansa at maaaring mahigitan pa ang dami ng intercontinental ballistic missiles ng sa Russia at Estados Unidos. Ayon sa taunang yearbook ng Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI na inilabas nitong nakaraan lamang, ang China ay nagdagdag ng 10 pang warhead sa kanilang nuclear stockpile na nagdala ng kabuuang bilang nito ng 500. Ano nga ba ang totoo nilang motibo dito? May pinaghahandaan ba ang China at dapat nga bang mabahala at maghanda ng Pilipinas? Ang People's Republic of China ay nagdevelop at may hawak ng mga weapon of mass destruction, kabilang ang chemical at nuclear weapons. Ang unang nuclear test ng China ay naganap noong 1964 at ang unang test ng hydrogen bomb ay naganap noong 1966 sa Luk Nor. Ang mga tests ay nagpatuloy hanggang 1996 nang ang bansa ay formal na pumirma sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty o CTBT. Ngunit hindi ito niratipika. Sumang-ayon ang China sa Biological Weapon Convention o BWC noong 1984 at niratipika ang Chemical Weapons Convention o CWC noong 1997. Ang bilang ng nuclear warheads ng China arsenal ay isang state secret. May iba't ibang mga pagtatansya sa dami ng arsenal ng China. Inestimate ng Bulletin of the Atomic Scientists at Federation of American Scientists noong 2024 na ang China ay mayroong stockpile ng mga 438 nuclear warhead, samantalang inilagay naman ng United States Department of Defense ang pagtatansya sa higit sa 500 ang operational nuclear warheads, kung kaya't ito ay naging pangatlo sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang China ay isa sa 5 nuclear weapon states na kinikilala ng Nuclear Non-Proliferation Treaty na niratipika ng China noong 1992. Tradisyonal na polisiya ng China ang no first use, habang pinanatili ang isang deterrent retaliatory force na nakatutok sa counter-value targets. Matapos ang kanilang unang test noong 1964, ipinahayag ng China na hindi kailanman sa anumang pagkakataon o anumang kalagayan sila ang unang gagamit ng nuclear weapons na pumawi sa mga alalahanin ng maraming US policy makers ng panahong iyon. Ayon sa isang pag-aaral ng National Defense University noong 2023, ang nuclear doctrine ng China ay nakatuon sa pagpapanatili ng isang secure second strike capability sa kasaysayan nito. Ang China, kasama ang lahat ng iba pang nuclear weapon state at lahat ng miyembro ng NATO, maliban sa Netherlands, ay nagpasyang hindi pumirma sa UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, isang binding agreement para sa pagnegosasyon para sa total elimination ng nuclear weapons. Ang China ay tumanggi na sumali sa mga pag-uusap noong 2020 sa pagitan ng US at Russia sa pagpapalawig ng kanilang bilateral New START Nuclear Arm Reduction Treaty tulad ng hiling ng administrasyon ni Trump. Naging ganoon ang posisyon ng China dahil ang kanilang nuclear warhead arsenal ay isang maliit na fraction lamang ng arsenal ng US at Russia. Ang kanilang pagsali sa isang arm reduction treaty ay hindi kinakailangan at sumali sa mga pag-uusap kapag parehong nabawasan na ang arsenal ng US at Russia na malapit sa antas ng China. Ang People's Republic of China ay mabilis na nagpapalawak ng kanilang nuclear arsenal. As of May 2023, tinatayang may higit 500 operational nuclear warhead ang China. Ini-assess ng Pentagon na malamang na magkaroon ng isang stockpile ng mga 1,500 warhead ang China sa taong 2035 na may higit sa 1,000 operational nuclear warheads bago mag-2030.
Ayon sa Office of the Director of National Intelligence na ang China ay nagsasanay ng kanilang nuclear posture para sa strategic rivalry at strategic stability sa United States. Ang analysis na ito, gayunpaman, ay hindi sapat dahil hindi lamang naghahanap ang Beijing ng strategic rivalry o stability sa halip na may ambisyon itong magkaroon ng global reach at direktang nakatuon sa Estados Unidos. Ang mga policymakers ay dapat kumilos sa paniniwala na ang China ay naghahanap ng nuclear advantage, hindi lamang parity laban sa Estados Unidos. Ang pag-adapt ng ganitong strategic framework ay nagbibigay sa Pentagon at mga policymakers ng kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang protektahan ang homeland ng Estados Unidos at pigilan ang China na gamitin ang kanilang malawak, modernizing at iba't ibang nuclear arsenal laban sa mamamayan ng Amerika. As of January 2024, tinatayang may kabuang 12,121 warheads sa pandaigdigang stockpile ng nuclear kung saan ang Russia at Estados Unidos ay magkasama na may halos 70% ng lahat ng armas ng nuclear. Humigit kumulang 9,585 sa mga ito ay nakahanda ng gamitin, samantala ang natitirang warheads ay binubuo ng mga retiradong warheads mula sa Cold War na hindi pa lubusang na-dismantle. Sa gitna ng pakikibaka ng Washington sa kahalagahan ng banta at panganib ng nuclear confrontation, kinakailangan ng mga tagapasya ng Estados Unidos na maglaan ng pagsisikap upang mas maunawaan ang motibasyon sa likod ng mga aksyon ng China. Nalilito ang mga analyst sa biglang paglipat ng China mula sa kanilang tradisyonal na pulisiya ng pagpapanatili ng maliit at kaunting nuclear arsenal sa biglang pagdami nito. May ilan sa Washington ang naniniwala na ang pag-angat ng China ay isang reaksyon sa US technological advances, habang ang iba naman ay nagdududa na mas nakaisip ang China ng mas agresibong nuclear strategy. Sa paghahambing, ang Estados Unidos ay handang gamitin ang halos kalahati ng kanilang warheads na may 1,770 sa 3,708 warheads sa kanilang stockpile na nakadeploy. Ang kanilang inventory na may bilang na 5,044 warhead ay kasama ang stockpile pati na rin ang mga warheads na nakatakdang i-dismantle. Ayon sa ulat, ang China ay nagtatayo ng mga 350 na bagong silos para sa kanilang land-based ballistic missiles. Kapag napuna ng China ang bawat bagong silo ng isang warhead na missiles sa loob ng susunod na dekada, madaragdagan nito ang bilang ng kanilang warheads na maaari nilang i-deploy sa kanilang ICBMs na aabot sa 650. Ngunit sabi sa ulat, hindi malinaw kung ano ang plano ng China para sa mga silos at kung ang mga ito ay ginagamit upang mag-imbak ng mga missiles na may tatlong multiple independently targetable re-entry vehicles na nagbibigay ng kakayahan na mag-strike sa multiple target, at ang bilang ng ICBM warheads ay maaaring tumaas sa higit sa 1,200. At kung magpapatuloy ang China sa takbo ng kanilang nuclear expansion sa rate na inaasahan noong 2022, malamang na magkaroon ang China ng stockpile ng mga 1,500 warheads sa taong 2035, ang timeline kung saan plano ng Chinese military na kumplituhin ang kanilang modernisasyon. Iniulat din ng New York Times noong Disyembre ng nakaraang taon na maaaring nagbabadya ang China ng isang military installation upang subukang ang isang bagong henerasyon ng nuclear weapons. Anumang pagtaas sa nuclear stockpile ng China ay nagdudulot ng malubhang alalahanin sa kabila ng hindi malinaw na kapasidad ng bansa pagdating sa nuclear at ang kanilang ambisyon sa modernisasyon. Ang pagtaas ng nuclear stockpile ng China ay makikitang naimpluwensyahan ng dalawang kadahilanan. Una, ang pagpapanatili ng credible deterrence laban sa iba pang mga nuclear armed state na kanilang kakompetensya, lalo na ang Estados Unidos at India.
At pangalawa ay upang mapabuti ang kanilang global standing bilang isang makapangyarihang bansa na may malakas na nuclear deterrence. Bagaman ang layunin ng China na makamit ang nuclear parity sa Estados Unidos at Russia ay hindi sinusuportahan ng kahit anong konkretong ebidensya, mahalaga pa rin na isaalang-alang ang posibilidad na ito habang sinusuri ang nuclear modernization ng China. Gayunpaman, pinaninindigan ng mga eksperto sa Federation of American Scientists na binabanggit na bagaman mayroon ang Estados Unidos na 800 launcher para sa strategic nuclear weapons at isang stockpile ng 3,700 warheads, kahit na ang China ay magkaroon ng mas maraming intercontinental ballistic missiles kaysa sa Estados Unidos at lumago ang kanilang nuclear arsenal sa 1,500 warheads sa taong 2035. Ayon sa mga projection ng Pentagon, ito ay hindi magbibigay sa China ng parity. Ito ay nakita noong 2018 na ang PLARF ay nagkomisyon ng DF-26 ICBM sa serbisyo na gumagawa ng malaking hakbang sa kanilang military arsenal. Ang DF-26 ay may saklaw hanggang 4,000 kilometers at kakayahan na dalhin ang isang 1,200 to 1,800 kilograms ng nuclear o conventional warhead na nagbibigay ng kakayahan sa China na atakihin ng direkta ang teritoryo ng US gaya ng Guam o targetin ang mga barko sa dagat. Sa kasalukuyan, ang ICBM arsenal ng China ay binubuo ng halos 350 ICBMs na kasama ang mga fixed at mobile launchers na may kakayahan sa pagpapalipad ng unitary at multiple re-entry vehicle. May mga sources na nagsasabing ang long-range DF-26 ballistic missiles ay kasalukuyang nasa pagbuo na maaaring maging isang bagong intermediate-range ballistic missiles o ICBM. Ang mga pag-unlad na ito ay nagpapahiwatig na ang PLARF ay hindi lamang isang tagapagtustos ng mga key military capabilities, kundi naging isang potensyal na pinagmumulan ng puwersa para sa Beijing na kumakatawan na rin bilang isang visible symbol ng malaking kapangyarihan ng China. Ang pagpapalakas ng China ay dapat nga ba nating ikabahala? May ilang paraan na maaaring magdulot ng digmaan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ang unang senaryo ay madadamay ang Pilipinas. Ayon sa geopolitical expert, ang Pilipinas ay isang parte ng island chain mula sa Japan patungo sa Taiwan. Ang seryeng ito ng mga isla ay nagsisimula sa hilaga ng Japan patungo sa Taiwan, Pilipinas at bahagi ng Indonesia. Tinatawag itong island chain dahil ito ay pumapantay sa baybayin ng mainland China at humahadlang sa Beijing na magkaroon ng madaling access sa karagatang Pasipiko at karagatang Indiano. Inaangkin ng China ang pamamahala sa buong South China Sea na kinikwestiyon ng ibang bansa kasama na ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ito ang lugar kung saan ang di inaasang mga alitan sa pagitan ng China at ng alyansa na kabilang ang Pilipinas maaring pagmulan ng hidwaan na mauwi lang sa digmaan. Ang ikalawang senaryo ay ang tuwirang pagsalakay ng China sa Taiwan na patuloy na tinatawag ng Beijing bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang tagumpay ng Democratic Party sa kamakailang halalan sa Taiwan ay nagpataas ng tensyon. Kinikilala ng China ang DPP na pro-independence. Sinabi ni Xi Jinping sa ilang opisyal na okasyon na sasalakayin ng China ang Taiwan. Ang ikatlong posibleng senaryo ay ang resulta ng mga tensyon sa pagitan ng North Korea at ng South Korea at Estados Unidos. Ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay isang unpredictable ruler na mayroong nuclear weapons. Kahit maliit ang posibilidad na magkaroon ng isang nuclear conflict sa Korean Peninsula, kung magkaroon ng labanan sa Korea ang Estados Unidos na may mga tropa roon ay malamang na magpadala ng karagdagang puwersa. Sa puntong ito, ang Beijing na malamang na magpasya na kanilang obligasyon na tulungan ang kanilang kaalyado na North Korea.
Ang ikaapat na senaryo ay ang digmaan sa pagitan ng India at China sa kanilang border. Mayroon nang naganap na mga maliit na banggaan sa border na ito, ngunit ang India ay makararanas ng higit pang malupit na agresyon mula sa China. Ang Estados Unidos at ang kanilang mga alyado ay mapipilitang ipagtanggol ang kanilang kaalyadong India. Sa ilalim ng apat na iba't ibang senaryo na ito, ang China at ang Estados Unidos ay magkakaroon ng direkta at armadong alitan. Bagaman totoo na ang posibilidad ng isang digmaang nuklear ay napakababa, may napakalaking posibilidad na ang alitan ay hindi madaling matapos. Tandaan na ang kasalukuyang alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay higit sa 2 taong lang umiiral. Kaya't dapat maghanda ang Pilipinas para sa posibilidad ng isang mahabang digmaan. Ang digmaang ito ay magdudulot ng napakalaking gastusin sa pandaigdigang kalakalan, transportasyon, infrastruktura ng enerhiya at mga network ng communication. Ito ay magdudulot ng kahirapan sa mga tao sa buong mundo. Handa na nga ba tayo sa digmaan na maaaring sumiklab anumang oras? Ano ang opinyon nyo? I-comment mo lang sa ibaba. Maraming salamat.